Naging trending issue sa pagitan ng dating yumaong starlet na si Pepsi Paloma at ng isa sa mga itinuturong gumasa umano sa kanya na si Vic Soto sa paglabas ng pelikulang may kaugnayan sa buhay at naging masalimuot na pagkamatay ng dating aktres. Bilang naging sagot ni Vic Soto sa direktor ng naturang pelikula, 9 ng Enero ng kasalukuyang taon, kinasuhan ni Bossing Vic si Daryl Yap ang direktor ng 19 counts of cyber libel sa Muntinlupa Regional Trial Court dahil sa pagdawit sa pangalan niya sa movie teaser bilang pist umano ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Kasunod nito, kinatigan ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang pag-issue ng writ of habeas data upang ipatigil ang pagpo-post at pag-share ng teaser video ng naturang pelikula. Ang cyber libel case na isinampa ng batikang TV host at aktor ay aabot ng kabuang 35 million pesos hanggang 20 million pesos bilang moral damages at karagdagang 15 million pesos bilang exemplary damages. Subalit bukod kay Vic Soto na siyang pangunahing tinamaan sa teaser pa lamang ng pelikula tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma, marami ding mga kilalang bituin sa pinilakang tabing ang nakisimpatya sa comedian/host. Isa na nga dito ay ang batikang mamamahayag na si Arnold Clavio. Subalit hindi ito pinalampas ng kontrobersyal na direktor. Dahil dito'y marami na naman ang nagtanong sa totoong nangyari sa pagitan ni Sara Balabagan at Arnold Clavio na tila alam na alam ng direktor kung ano ang tunay na nangyari. Si Sara Balabagan ay may tuturing na isa sa mga pinakapinag-usapang OFW sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga issue na nakadikit na sa kanyang pangalan. Siya ay mula sa mahirap na pamilya ng mga Muslim sa Sultan Kudarat. Grade 5 lamang ang natapos ni Sara sa pag-aaral at dahil sa hirap ng buhay, mas pinili nitong mangibang bansa taong 1993 sa edad lamang na 14 na taong gulang. Dahil sa minor de edad pa lamang siya noon, ginawan siya ng mga peking dokumento ng kanyang recruiter at ginawang 28 taong gulang kanyang edad sa kanyang mga papeles. Subalit hindi pala ito alam ni Sara mismo at nalaman na lamang niya na pineke ang kanyang mga dokumento noong nakasakay na siya sa eroplano patungong United Arab Emirates. Nagtrabaho siya bilang katulong sa isang mayamang balo na may 4 na anak na lalaki. Inisip na lamang ni Sara na kapwa niya Muslim ang mga ito at alam niyang rerespetuhin siya, pero nagkamali ito. Gabi ng 19 ng Hulyo taong 1994, halos isang buwan pa lamang nang magtrabaho si Sara bilang katulong, pinasok ng kanyang amo na si Al-Balushi ang kanyang silid na may dalang matalim na bagay. Inilapat ito ni Al-Balushi sa leeg ni Sara at sinabing kung tatanggi ito ay saksak niya ito sa dalagita. Nagpumiglas si Sara kaya nasaksak ito. Agad siyang nanghina kaya nagawa ni Al-Balushi ang kanyang masamang pakay sa dalagita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabitawan ni Al-Balushi ang matalim na bagay na agad namang nakuha ni Sara at walang habas nitong pinagsak ang matanda na umabot sa 34 na ikinamatay ito. Nahatulan si Sara ng manslaughter na may sentensyang 4 na taong pagkakabilanggo at pinagmulta ng hindi bababa sa 2 milyong piso bilang blood money. Sa parehong araw ay kinalala din ng korte na siya ay biktima ng pananamantala mula sa mga lumabas na resulta sa kanyang medical examinations. Dahil dito ay binayaran siya ng nasa 1.2 milyong piso bilang kapalit ng kanyang puri. Subalit marami ang naghikayat na kapamilya ni Al-Balushi na patawan ng parusang kamatayan ng dalagita dahil na din sa hindi pala basta-basta ang kanyang napaslang na matanda. Si Al-Balushi pala ang itinuturing noon na pinaka-leader ng buong angkan ng Al-Balushi sa UAE. Agad namang umaksyon ang ating embahada. Kinuhanan ng abogado si Sara at lumikom ng pondo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas upang magamit na blood money ni Sara. Subalit ang pera ay tinanggihan ng pamilya ng matanda. Ilang buwan lamang mula nang lumabas ang unang hatol kay Sara ay lumabas ang bagong hatol sa kanya. Ipinagsawalang bahala ng korte na biktima ito at ipinagtanggol nito ang sarili dahil na din sa 34 na saksak na tinamo ng matanda. Ayon sa korte, sinadya umano ni Sara na wakasan ang buhay ng matanda. Dahil dito'y binago ang kanyang parusa at hinatulan siya ng parusang kamatayan. Dahil dito'y maraming nagalit at tumuligsa sa naging hatol kay Sara. Mula sa mga kapwa nito OFW sa iba't ibang panig ng mundo, sa kanyang pamilya at sa mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon pa sa marami noon,
Hindi umano sapat ang ginagawa ng administrasyon noon ni dating Pangulong Fidel Ramos upang ipagtanggol ang ating kababayan. Dahil dito ay mas lalo pang naging agresibo ang panig ng Pilipinas upang iligtas ang dalagita. Hanggang sa mapakiusapan ng mismong hari noon ng UAE na wag nang ituloy ang parusang kamatayan sa dalagita matapos maresolba ang issue din ito noon sa edad na nakalagay sa kanyang mga dokumento. Sa pangatlong hatol kay Sara ay ibinaba na lamang sa 1 taong pagkakabilanggo ang kanyang sentensya na may 100 latigo at blood money na hindi bababa sa 2 milyong piso. 3 buwan pa lamang bago matapos ang sentensya ni Sara ay pinalaya na ito at pinauwi ng gobyerno ng UAE dahil sa kanyang umanong good behavior sa loob ng piitan. Sa wakas ay nakauwi na sa Pilipinas si Sara at dito ay nakatanggap siya ng mga suportang pinansyal mula sa iba't ibang mga grupo at sangay ng gobyerno. Naging instant celebrity si Sara at laman ng mga balita noon sa Pilipinas. Taong 1997 ang isa pelikula ang kanyang buhay na ginampanan ni Vina Morales na dinirect ni Joel Lamangan. Sinubukan ng gobyerno ng Pilipinas na pigilan ang pagpapalabas ng naturang pelikula dahil maaari umano itong makasira sa relasyon ng UAE at ng ating bansa. Bukod sa pagsasa pelikula sa kanyang buhay, nagkaroon din ng album si Sara taong 1999 dahil sa hilig nito sa musika. Naging host pa ng isang programa sa telebisyon kasama si Ray Langit mula taong 2000 hanggang 2003. Saglit na nahinto si Sara sa kanyang buhay showbiz nang ito ay mabuntis. Hindi nito pinangalanan noong una ang ama ng kanyang panganay kahit pa nailuwal na niya ito. Ayon pa sa mga lumabas na balita noon, isa umano sa mga lalaking tumulong at nakatrabaho niya ang ama ng kanyang anak. Taong 2003 ay pinakasalan ni Sara ang isang backup dancer na nagngangalang Russell Vergara at nagkaroon sila ng 2 anak. Subalit taong 2010 ay naghiwalay din ito. Taong 2011, nang magtungo siya sa US ay nakilala niya ang isang Baptist Church member na si June Sereno at pinakasalan niya ito. Taong 2013, nagkaroon sila ng isang anak at nanirahan sa Las Vegas. Taong 2020, sa programa ni Ben Tulfo na Bitag ay inamin mismo ni Sara Balabagan kung sino ang tunay na ama ng kanyang panganay na anak. At ito ay walang iba kundi si Arnold Clavio. Inamin niya ito hindi upang siraan si Igan kundi para linisin ang mga pangalan ng mga taong tumulong sa kanya na nadadawit sa kanyang issue lalo na ang ambassador noon ng Pilipinas na naging malaki ang tulong sa paglaya nito. Inamin niya din ito upang maging malinaw ang lahat at maprotektahan ang kanyang anak. Si Ambassador Cineres pala ang kumupkop sa kanya noong panahong siya ay nagbuntis. Ang ama ng kanyang panganay na nooy 21 taong gulang lamang na batikang mamahayag ngayon ay si Arnold Clavio. Si Clavio ay isa sa mga nag-cover sa kanyang kwento noong siya ay nasa piitan pa lamang sa UAE. Naging malapit umano sila sa isa't isa at Kuya Arnold pa ang tawag niya noon dito. Noong makauwi ito sa Pilipinas, si Arnold Clavio ang naging isa sa mga nag-cover sa kanyang kwento at nagkaroon pa ng eksklusibong panayam sa dalagita. Nakarating pa sa probinsya ni Sara si Arnold Clavio para lamang eksklusibo niya ito makapanayam. Si Igan umano ang nag-tour kay Sara sa Maynila, nagdala sa sinihan at kung ano-ano pa. Nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa magkaroon sila ng lihim na relasyon. Ang kabilin-bilinan umano ni Arnold kay Sara na kahit anong mangyari, wag na wag nitong aaminin ang tungkol sa namamagitan sa kanila. Tumagal lamang ang kanilang relasyon ng 1 taon at nagbunga na nga ito ng isang anak na naging panganay ni Sara. Sa ngayon ay nasa poder ni Sara ang anak nila ni Igan at hindi umano ito pinababayaan ng batikang mamamahayag mula noon hanggang ngayon.